Another day, another J. Fern's wife story. Kada gabi ay tinatabingan namin ng tela ang multipurpose pen kung saan nakakulong ang mga cockerels. Malamig kasi ngayon kapag gabi kaya tinatabingan namin para hindi lamigin ang mga sisiw. Kada umaga bago namin sila patukain ay tinatanggal na namin ang mga tinabing naming tela. Kagulo na naman ang mga sisiw dahil gutom na naman sila. Nakakatuwa kapag ganyang masisigla ang mga sisiw. Nilalagyan din namin ng sapin na karton ang mga sisiw kung saan sila nagsisiksikan kapag gabi para hindi lamigin ang mga paa nila. Tinatanggal din naman agad namin ang sapin na karton kada umaga dahil may mga ipot na. Itong malalaki ng sisiw ay hindi na namin tinatabingan ang kanilang mga kulungan. Malalaki na sila kaya hindi na yan lalamigin. Itong mga baby pullets at cockerels lang ang nilalagyan namin ng taklob kapag gabi. Pagkatanggal ng mga sapin at tabing ay pinatuka na ni J. Fern ang mga cockerels. Kahit dalawang patukaan na ang nilagay ni J. Fern ay nagsiksikan pa rin doon sa isang patukaan ang mga sisiw. Nasanay kasi silang doon pinapatuka ni J. Fern. At para makatuka yung ibang sisiw ay pinalipat na lang ni J. Fern doon sa kabilang patukaan para hindi sila nagsisiksikan doon sa kabila. Nung isang araw ay nakita naming nagpipisaan na rin ang mga itlog ng ARL. Nakadungaw na yung isang sisiw niya, 6 na itlog ang nililimliman nito. Ito namang ding fair 5K sweater ay nagpapasingaw na ng kanyang mga itlog. Halos sunod-sunod silang lumimlim kaya mapipisa na rin yan. Bandang alas 9 ay pinaliguan na ni J. Fern ang aming dalawang Golden Boy Gilmore broodhen. Winalay na agad namin sila sa kanilang mga sisiw kaya ipapriming na ulit para makapangitlog na agad. Habol pa sila sa mga pababandingan namin ngayong national. Dito ulit namin ibinilad sa harap kung saan may mga damo para hindi magdumi ang mga pinaliguan naming broodhen. Maganda pa rin ang katawan ng mga inahin namin kahit kakatapos lang nilang lumimlim dahil habang nalimlim ang aming mga inahin, kada baba niyan ay laging may natutukang pagkain. Kaya 1 week pa lang after namin silang alpasan ay nagpapababa na agad ang aming mga broodhen. Ito na nga ang mga sisiw ng aming Golden Boy Gilmore broodhen. Tig-anim na sisiw silang dalawa. 7 sisiw sana yung isang inahin kaya lang naipit yung isa, sayang. Malalakas ang mga sisiw namin lalo na kapag hen hatched. Ito namang isang nakaungkot sa gilid ay incubator hatch. Yan yung hindi napisa na nilagay namin sa incubator. Hindi pa napipisa yung isang itlog na yan ay bumaba na agad yung inahin namin sa pugad kaya nilagay na lang ni J. Fern sa incubator. Buti na lang at napisa pa. At yan mukhang uhaw na ang aming mga sisiw. Vitamin Pro ang pinapainom namin sa kanila. Sa karton lang namin sila nilalagay kapag bagong baba para hindi sila lamigin. Manghihina ang manok kapag nalamigan kaya dyan muna namin sila nilalagay sa karton. Dapat hindi rin sila nahahanginan. Hindi kasi kami naglalagay ng ilaw sa mga sisiw para makapagpahinga sila ng buong magdamag dahil kapag may ilaw ay tutuka sila ng tutuka. Bandang tanghali habang hinihintay ni J. Fern na matuyo ang pinaliguan niyang broodhen ay kinutkot niya muna itong aming isang egg turner. Hindi gumagana yung mga timer nito kaya inayos niya. Sobrang liit ng mga sulat sa timer kaya yan inilawan ni J. Fern para mabasa niya. Ito pa ang kanyang mga timer. Gagawa siya ng incubator ulit. Bumili ako ng styrobox at yun sana ang gagawing incubator ni J. Fern. Kaya lang mukhang hindi kasya ang aming egg turner. Dapat pala yung mas malaking styrobox ang binili ko. May mga stocks ng timer si J. Fern para kapag nasisira ang mga timer napapalitan niya agad. At yan siniset ni J. Fern ang interval ng pag-rotate ng egg turner. At yan na ikot na ang egg turner. I-adjust na lang niya ang interval kung kailan iikot ang turner. Kinahapunan ay sa pugad na natulog ang aming possum sweater broodhen. May napisang mga itlog at may nalimlim na ulit.
Ito namang aming Dink Fair 5K sweater ay 2 days nang nalimlim. 5 na ang napipisa sa aming ARL Right Nose sweater. 6 na itlog ang nilimliman niya at yung isa ay mukhang hindi na mapipisa. Bugok yata. Ito namang sa Dink Fair 5K sweater ay nagpipisaan na rin. May mga crack na ang itlog niya. Kinagabihan ay binaba na namin ang mga itlog ng ARL Right Nose sweater. Baka kasi makaalpas na sa pugad. Mabait ang aming inahin na yan, hindi nanunusik kahit kinukuha ang kanyang mga sisiw. 5 sisiw ang nakuha namin. Minarkingan ko na nga agad ang mga sisiw ng ARL. Isasama ko na sila doon sa mga sisiw ng aming golden boy para hindi sila lamigin. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!